In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga." Pinutol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Wednesday of the 5th week of Easter. Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Ibig sabihin, hindi tayo mabubuhay ng buo kung hiwalay tayo sa Kanya. Parang sanga na putol, matutuyo, mawawalan ng silbi, at tuluyang mamamatay. Sa panahon ngayon, maraming distraksyon sa social media, problema sa buhay, tukso ng mundo, na unti-unting pumuputol sa atin kay Kristo. Pero ang paanyaya niya ay simple, pero malalim. Manatili kayo sa akin. Ibig sabihin, patuloy na manalangin, sumunod sa kanyang mga utos, tumanggap ng sakramento, lalo na ang kumpisal at Eucharistia. Mamuhay na may pag-ibig at kabutihan. Kapag nakakabit tayo kay Kristo,
automatic na mamumungat tayo ng hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa mga pagbasa sa mga gawa, makikita natin dito na kahit ang mga unang Kristiyano ay may mga isyo at pagtatalo. Pero ano ang ginawa nila? Nagtipon, nagdasal, at nagpasya ayon sa gabay ng Espiritu Santo. Ganito rin tayo ngayon. Bilang Romano Katoliko, hindi sariling opinyon lang ang basihan. Nakikinig tayo sa simbahan. Sumusunod sa turo ng mga apostol at kanilang kahalili. Halimbawa mula sa mga church fathers, si St. Agustin ng Hippo ay dating makasalanan pero nagbago dahil nanatili siya kay Kristo. Sabi niya, "Our hearts are restless until they rest in you, O Lord." Si San Ignacio ng Antioquia ay handang mamatay para kay Kristo. Patunay na tunay ang kanyang pananatili sa Panginoon. Hindi nila nakita si Jesus physically, pero naniwala sila. At iyon ang tunay na pananampalataya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Una, maniwala sa Diyos kahit hindi nakikita. Faith, not sight. Nakasulat ito sa Hebreo. Pangalawa, isabuhay ang mga kautusan. Hindi sapat ang alam ko ang Diyos. Dapat sinusunod ko siya. Pangatlo, manatili sa sakramento. Dito tayo nakakabit kay Kristo. Pang-apat, magbunga ng mabuti. Ito ay ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang iyong mga sanga. Tulungan mo kaming manatili sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Sa pamamagitan ng iyong habag, hinihiling namin ang kagalingan ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ipagkaloob mo ang agarang pagaling kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at sa buong pamilya namin, at sa lahat ng nakabasa at nakinig nito. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr.,
Kaawaan mo rin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Janet Hiram, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Dalhin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.